So, hello, magandang umaga sa inyong lahat mga ka-dreamers. At pasensya na kayo dahil bibihira na ako mag-upload ng mga videos, lalo na sa YouTube ko, sa FB page ko about sa pag-apply. So ngayon medyo lumuwag-luwag na yung oras ko at gusto kong bigyan kayo ng realization kung bakit marami pa rin sa mga inspirers natin, mga ka-dreamers natin ang hindi pa rin nagpapatuloy sa pag-apply dito sa Amerika. So, ang tanong, ano yung pumipigil sa'yo kung bakit hindi ka nagpapatuloy sa pangarap mo dito sa Amerika? Siyempre, meron akong ideya kung anong mga dahilan yon. Unang-una na dyan ang financial. Financial problem kasi natatakot tayong magdiretso or magtuloy sa pag-apply natin kasi hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pagsuporta sa ating sarili sa buong proseso ng pag-apply mo dito sa Amerika. Ito lang sasabihin ko sa inyo mga ka-dreamers. Dumaan ako sa pagdadalawang isip na yan. Inisip ko din yan nung ako'y nasa Pilipinas pa lang, nag-apply. Sabi ko, saan ako kukuha ng pang-evaluate ng TOR ko? Saan ako kukuha ng pambayad ng passport ko? Paano ko gagamitin, paano ako makakapag-send ng mga expenses? Hindi mo naman kasi masasagot yan, mga ka-dreamers, nang hindi mo tinatry, kundi mo sinusubukan. Mahirap talaga siya sa umpisa kapag alam mong wala kang resources pagdating sa pagkuha ng mga gastusin na dapat mong bayaran along the way. Pero naniniwala ako na kapag inunti-unti mo yan, may patutunguhan yan. So, alam nyo ba mga ka-dreamers, nagsimula ako mag-apply ng Amerika, ganyan din ako, di ko alam kung saan ako kukuha. Pero dahil nga sobrang determinado ako at gustong-gusto ko talaga makapag-apply dito, inunti-unti ko yon. Sa loob ng 2 taon at 4 na buwan sa pag-apply, dala-dala ko yan sa isipan ko kung saan ako kukuha ng mga pang mabayad sa mga gastusin. Pero you know what? Nung natanggap na ako, nagkaroon ako ng job offer, kusang may nag-o-offer. Madali akong nakahanap ng paraan kung paano ako makakapagbayad ng visa, saan ako makakakuha ng pambayad sa ticket, paano ako makakahiram ng mga, lahat yun na nagawa ng paraan. Kasi yung nalaman nila na sureball na yung aking paglipad, mabilis ako nakahanap ng paraan. So, feeling ko, ganun din yung mangyayari sa inyo. Kaya, ipagpatuloy nyo na yung pag-a-apply nyo. Kung kayo ay nag-aalinlangan pa rin, subukan nyo kasi yung gastos naman, hindi naman yung isang bagsakan gastos agad eh. Ano yan, yung paunti-unti. Bali, ang pinakagagastusin nyo lang muna sa panimula ng inyong pag-apply, kung mag-agency kayo, syempre meron silang mga membership fee na pwedeng 5,000 muna. Tapos yung evaluation naman ng TOR nyo, mga 15,000, ganon. So, ayun pa yung mga unang mong gagastusin. Hindi ka naman gagastos habang nasa process ka pa ng paghahanap ng school. Hindi pa masyadong may gastos yun. Kaya, simulan nyo na. So, yun yung una kong nakikitang dahilan kung bakit nag-hold back tayo sa pangarap natin dito. Lahat naman tayo doon madaan dyan. So, wag nyo nang pigilan yung pagkakataon na makapunta at makapagturo din kayo dito sa Amerika. Kasi, personally, napakaganda ng karanasan ko dito. Yung dati sa Pilipinas, sasahod ako pero may paglalagyan na, may nakalaan na. So pagdating mo dito, talagang mapipil mo yung hindi naman 100% financial stable ka, pero yung may savings ka pa rin na may save for yourself. Nakakatulong ka pa sa pamilya mo at yun talaga yung pinaka best part ng pagiging guro dito sa Amerika. Yung matulungan mo yung pamilya mo kasi dahil sumasahod ka ng maayos, napakasarap sa pakiramdam. Ayun na lang yung nagiging source of happiness ko, source of inspiration para makapagpatuloy. So, alam ko marami na sa inyo ang sumusubaybay din sa FB page ko at YouTube na kung nai-inspire kayo sa akin, ibig sabihin, meron kayong
meron kayong pangarap na makapunta dito, kaya ipagpatuloy niyo na yan. Huwag niyong isipin muna yung gastusin kasi naniniwala ako kapag nakakuha ka ng job offer, maraming tutulong sa'yo, maraming lalapit sa'yo. Basta yung mga taong tumulong sa'yo, huwag mong kalimutan. Kasi sila yung naging baitang para mapunta ka rito sa pangarap mo sa Amerika. So, pangalawa, um, yung question na kaya ko bang magturo doon? Kasi you're not confident with your abilities. You're not confident with your skills. Parang you're not confident with your speaking skills, yung English mo. Tinanong ko rin ang sarili ko niya ng ilang beses. Kaya ko bang magturo sa mga pure English students? Kasi sureable ako na knowledgeable enough tayo when it comes to teaching. Ang mga Filipino teachers ay bihasa, trained na tayo sa pagtuturo. Pero yung pagtuturo ba ng English ay mahirap. Sa una, syempre, pero alam ko naman na dahil sa Pilipinas, nagtuturo naman tayo ng English subjects. Ganun din dito. So, ang pinagkaiba lamang na yung mga sasagot sa recitation mo, sa mga questions mo ay mga English din. So, syempre, yung kanilang way of speaking medyo mabilis, pero yun ay naman ay yung parang understandable naman siya, manageable siya, kayang-kaya nating aralin. Kaya huwag kayo masyadong kabahan sa part na yun. Basta nakakapagturo ka, solve na tayo doon. Kaya huwag niyo isipin na hindi niyo kaya. Kayang-kaya ninyo. Isa pa sa yung kumakalat sa social media ng mga FB pages ng mga Filipino teachers na maraming mga newcomers dito sa Amerika na nag-struggling agad sila. Struggle agad sila sa mga classroom management. So, hindi naman natin maitatanggi na isa sa pinakamahirap or challenging part as international teacher dito sa Amerika kapag Filipino ka yung classroom management. Kasi ang ugali talaga ng bata ay parang let's say times 5, times 10. Pero alam nyo, naniniwala naman ako na it depends on you. Depende pa rin sa atin kung paano natin i-manage yung mga ganong senaryo. May mga tao kasi na sobrang maramdamin sila, tapos nagbe-breakdown agad sila kapag sila ay nakaka-experience sa mga konting discussion sa mga estudyante. May mga bagay-bagay na masyashock ka kasi sinabi ng estudyante mo. Pero isipin mo bakit nasabi ng bata yun, kasi nga culture na nila yon. So don't take it seriously. All you have to do is to know the environment, know the culture, embrace it. Tapos aralin mo lang. Kasi para sa akin, hindi naman ako nahirapan. Hindi sa nag-sugarcoat ako kasi gusto ko kayong mag-apply dito. Hindi. Kasi in the Philippines, nakapagturo ako sa Pilipinas ng 11 years. So, kumbaga, medyo may experience na talaga ako. Pero alam naman ako, teachers ko, na isa ako sa mga teachers na mahina sa classroom management. Pero, nakikerry ko naman dito. So, ang ginagawa ko lamang para hindi ako masyadong ma-stress sa mga bata, inaral ko talaga yung kultura ng mga kultura dito sa Amerika. Tapos, apply mo lang yung professionalism. Kasi naniniwala naman ako na kahit ganun ng mga bata, pero kung professional ka naman sa pagtuturo sa trabaho mo, may mga batang igagalang, irespeto ka pa din. Pero hindi mo talaga maiwasan yung may mga batang disrespectful, yung talagang parang questionin ka. Yung mga ganyan, edi i-approach mo ang mga bata in a good way. Kung sa tingin mo na parang hindi ka respeto yung sinasabi ng mga bata, deal with it with empathy. Parang kausapin mo sila
ipaunawa mo sa kanila ah, kung bakit mali yung sinasabi nila or yung ginagawa nila. Ayun lang yung way ko. Tapos, ayun, kung number one, ang sinabi ko kanina ay yung financial, huwag niyong isipin na mahirap or wala kayong gagastusin. Naniniwala ako na kapag nakuha mo na yung job offer, maraming tutulong sa yung tao. At maraming kamag-anak or kaibigan, mostly mga kaibigan ko talaga ang tumulong sa akin. Tapos, yung pangalawa kong sinabi, yung question na kaya ko bang makapagturo sa Amerika? Of course, kaya natin lahat makapagturo dito. Talagang alam ko na train tayo sa Pilipinas. Pagdating nyo dito, mas marami pa yung teaching experience ninyo kumpara sa ibang mga lokal dito. Tapos yung pangatlo ay yung student's behavior. Yan sa student's behavior na talagang problema ng lahat. Huwag ninyong masyadong seryosohin ang mga ugali ng bata rito. Kasi nga, culture na nila yon. So, lagi niyong isipin na ba't sinasabi nila yun? Oh, kasi kultura nila yun. Wala lang kahulugan sa kanila na malalim yun. Tapos, sa tingin mo yung mga bata hindi nakikinig sa'yo. Ang daming teaching strategies na pwede mong i-apply. Ako, number one na ina-apply ko reward system. Motivation. Kasi ang mga bata dito talaga ay hindi sila competitive. They are not taking the education seriously. So, yung motivation, ang ginagawa ko yung by integration of reward system. Ayun talaga yung maganda. Tapos, so yun lang. Basta gusto ko lang mangyari sa inyo ay pagpatuloy niyo yung pangarap ninyo sa pag-apply. Ano po? Huwag po kayong magdalawang isip sa inyong kakayanan. So kung na-inspire kayo sa aming mga nandito na, ibig sabihin, you have that desire to be in here. So, go for it. Pagpatuloy ng pag-apply at patuloy tayong mangarap para sa pamilya, para sa ating sarili. Yun lamang po. Maraming salamat.